Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakaramdam nyo, mga kaisipan, mga sensation sa katawan, mga kung ano-ano mga pakaramdam, no? So, ito na yung ating 7th paalala tuwing na-anxious kayo, no? So, from 1 to hanggang ngayon, tas meron pa sunod, no? So, sana maalala nyo yung mga ganyang paalala ko sa inyo, no? Kasi, yan is magagamit nyo everyday, sa lahat, tuwing na-anxious kayo, tuwing may nararamdaman yung kakaiba, is makakatulong yan sa inyo, no? So, yan yung nakatulong sa akin. Alam, tutusin, hindi pa lahat yan eh. Marami pa. Kasi yung ibang matututunan nyo na lang sa mismong sitwasyon, no? Basta, huwag nyo lang siyang anuhin, lalabanan. Hahayaan nyo lang. Yan nga yung turo sa atin ni Claire Wicks, no? So, paliwanag natin yung about sa gawin lahat ng makakaya. Yan ang ating title ngayon, no? So, yun. Intro. So, yun na nga, no, mga pre, no? Ang title natin is gawin lahat ng makakaya, no? So, alam naman natin ang anxieties, kaya niyang gawing mahina ka, sakitin, no? Minsan ginagawa ka pa nga niyang mahina yung ulo, no? Kasi kahit na alam mo na siya, tapos biglang meron ng pakiramdam, bigla ka na lang nalilito na hindi mo maintindihan, tapos bigla kang matatakot, no? Kahit hindi naman, di ba? Na sinasabi mo sa sarili mo, ano ko natatakot, ba't ganito yung katawan ko? Bigla na lang siyang nanginginig, bigla na lang may palpitation, bigla na lang sumasakit yung ulo ko. Hindi naman ako natatakot. So, yun yung ginagawa niya sa'yo, no? Na hindi natin ma-explain ng ayos. So, kasi hindi pa natin siya naiintindihan. Pero sa ngayon, dahil nga, siguro marami ka nang napapanood na about sa anxiety, no? Na, ganito kasi yun eh. Ganito yung anxiety. Ganito talaga siya. Kumbaga, ganito yung mekanismo ng anxiety. So, doon na yun. Doon na magsisimula yun na, kaya ko to. Kaya ko naman to eh. Kaya ko namang baliwalain to eh. Tapos maya-maya, isipin mo na, adrenaline kasi to. Yung mga ganun ba? Yan is, naalos na paliwanag ko na, no? Yung mga ganyang self-affirmation, no? Actually, affirmation nga to eh, no? Na yung pagsasabi mo sa sarili mo na, kaya ko to. Walang problema dito. Okay lang to. Parang pinapalakas mo yung loob mo, di ba? Yun nga ang kailangan natin dito, yung courage or tapang para, or lakas ng loob para maharap siya, no? Kasi isa sa pinaka the best na ano dyan is yung manggagaling sa mismo sa sarili mo, sa mismong isip mo na, ito na, ano na to ni Jim Montero eh, na-explain niya na to eh. Ito yun, ganito yun eh, di ba? So yun is, madadala mo yan every attack, no? Every may maramdaman kang kakaiba, no? Kasi isa sa the best na paraan is yung harapin siya, no? Kasi walang yung gaya ng sinabi ko dati na mahirap paliwanagan or mahirap mag-explain sa taong tulog. Kumbaga, yung anxiety, kapag wala siya, hindi mo siya nararamdaman, hindi ka makakapag-practice nun, kapatid. Maganda na andyan siya. Meron akong mga nakakausap na hindi raw sila makalabas. Sabi ko, kapag nakakaramdam ka sa labas, yun, naandoon ang recovery, kapatid. Naandyan sa mismong sitwasyon na yan. Kasi, hindi mo mapapatunayan sa anxiety mo na baliwala lang siya. Kasi part mo lang din siya, no? Na every time na makaramdam ka doon sa mismong sitwasyon sa labas or sa nakapalayo ka na sa bahay nyo, no? Makaramdam ka na, ito na naman siya, malabas na naman yung pakaramdam na ganito. Doon na yun, yung kung paano ka mag-response. Yun kasi, yung sinasabi ni Claire Wicks na, yung mga oh my God nila, no? Yung mga taong, ito na naman siya, lala, yung mga ganyan-ganyan natin, no? Yan, mas lalong nagpapalakas ang anxiety dyan. Mas lalo siyang lumalabas, no? Kasi, ang ginagawa niya is, nagsisignal ka na doon sa katawan mo na may danger talaga dito, na may mararamdaman kang kakaiba. So, doon na nagsisimula yung takot, no? Na nag-iisip ka na may posibleng mangyari talaga, meron talagang masamang mangyari, baka maulit na naman yung attack ko noon, di ba? So, wala, di ba? Ang the best doon is harapin mo yun, na wala kang response, wala kang binibigay na something sa nararamdaman mo na yun. Di tuloy mo yung kung anong ginagawa mo. Halimbawa,
mag-outing kayo, no? Enjoyin mo lang yung outing, wag yung nararamdaman mo, dahil yan is lumilipas yan, kapatid. Once na yung utak mo is na-switch na dito sa sitwasyon or dito sa reality, no? Yan na yun, yan na yung umpisa niyan, kapatid. Kasi once na may maramdaman ka, ang ginagawa mo dahil nga dun sa behavior mo, no? May naramdaman ka, doon na pupunta na yung isip mo doon na something na, halimbawa, nahihirapan ka huminga, yung utak mo na doon na lang nakapokus lagi yun. Tapos yun, wala na, sira na yung outing nyo, di ba? So ang kailangan dyan is masanay, di ba? Sabi ko nga sa inyo, practice nyo na practicein yung mga baby step, yung mga ganyan, di ba? Kailangan yung dahan-dahan lang muna. Hindi mo kailangan natin biglayin, kapatid. Kasi once na binigla mo yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag binibigla is masasaktan ka lang, di ba? Ganun. Or pag pinilit mo ng pinilit na, yun nga yung lumalabas na dun yung frustration, na pinipilit mo talaga yung sarili mo maging ganun. Hindi, kailangan lang dahan-dahan, kapatid, no? Hindi yung sapilitan talaga na, ito sabi ni Jay Montero, ganito daw gagawin eh. Ang ginagawa mo naman is gawa ng ganun, tapos parang nalilito ka, di ba? Masisira yung ano mo doon, bagang momentum, parang ganun, di ba? So ang kailangan is dahan-dahan para kasanayan mo is maayos, di ba? Yung proper yung ginagawa mo, no? Hindi yung napipilitan ka lang sa mga bagay-bagay na dahil sabi ko na ganito gawin mo, ikaw naman na para kang napipilitan na gawin yung bagay. Kasi nga, ang ano diyan is gusto mo maka-recover. Yun ang pinaka-goal natin, di ba? Gusto natin maka-recover. Gusto nating ma-overcome lahat ng to sa tamang paraan, no? Kasi once na may anxiety disorder ako, tapos gamot ka ng gamot, di ba? Tapos yung iba nga, gusto na lang i-stop yung gamot kasi gusto raw niya natural way. Ito na nga yun, kapatid, no? Ako hindi ako dumaan sa mga ganyan. Hindi ako nag-medication, no? Hindi ako naggamot. Ang ano ko is dito na kagad ako sa natural way, no? Kung ano lang yung pupasok sa utak ko, yung mga natututunan ko, yun ang ginagawa ko, kapatid. Ito naman naging resulta para sa akin, no? Okay naman, no? So, hindi pa ako napagastos, di ba? Pero kung kayo naman is meron naman kayong pera, meron naman kayong kailangan nyo talaga. Ano naman yan eh, advice naman ng doktor yan eh. Maggamot kayo, kapatid, no? Huwag nyo akong gayahin na kasi wala rin naman ako, no? Pero yung mga sinasabi ko sa inyo is alam ko malaking matutulong sa inyo yan. Yung iba nga naggagamot, tas pa sila na gaganito, mga knowledge, no? So, doble, di ba? So, para sa akin, okay din yan gamot. Kasi marami namang maraming tao ang naging maayos pagdating sa gamot, no? Tapos tinuturuan pa sila ng kasi nga meron silang pera, no? Pero tayo dahil nga nagtsatsaga-tsaga kayo sa akin, no? So ito lang, kapatid, no? Ayan nga yung mga advice ko sa inyo is alam ko makakatulong yan, dapat dala-dala nyo. Alam naman natin yung anxiety, kaya tayong gawing duwag, di ba? Parang mahina, di ba? Sabi nga nung isang nakausap ko is iba-iba tayo ng tapang, no? So totoo naman, meron namang ganun, merong mga babae na matatapang, meron namang mga lalaki, kala mo lalaking lalaki, pagdating sa anxiety is mahina, di ba? May mga ganun eh. Tapos meron namang mga tao na akala mo normal, okay sila, okay, pero pagdating sa gabi nanghihina sila, di ba? Parang iba yung nila iba yung takbo ng isip nila, di ba? So iba-iba tayo. Hindi tayo pwede maging magkakapareho, no? Ang pinag-aanuhan lang natin dito is yung paraan para makalabas diyan, no? Kung may masabi man ako na naramdaman ko noon, tapos hindi niyo naramdaman, tapos meron kayo naramdaman, hindi ko naramdaman, is okay lang yun. Basta nasa loob tayo ng anxiety, no? So huwag niyo hanapin yung mga wala ako, no? Kasi mahihirapan lang kayo kasi kung wala man ako naramdaman noon na kagaya ng sa inyo, tapos hahanapin niyo sa akin, no? Medyo yun. Basta ang natin dito is nasa loob tayo ng anxiety disorder. So ito yung paraan, kapatid, no? Kung meron kang parte sa katawan mo na medyo mahina, yun laging inaatake sa iyo, no? So yun ang dapat nating mapagtuunan ng pansin. Pero sa anxiety kasi is kailangan yung isip natin mabago, mapalitan natin kung ano yung kung paano tayo mag-isip, no? Kasi nga meron tayong nabuong behavior eh. Meron tayong nakasanayan na ganito ganyan eh. Gaya nung mga nag-gym ka, di ba?
ang focus mo talaga is magpapayat, no? So, gagawin mo is yung mga pagpapayat lang, tapos mag-exercise, cardio, di ba? Sa pagkain, diet sa pagkain, di ba? Siyempre, magbabago talaga yung tiyan mo. Ganon din yung ginagawa natin pagdating sa anxiety, no? Kasi, yung nakasanayan na natin na magtago na lang sa bahay, tapos mag-scroll sa Google, kung hanap ng kung ano-ano. Tapos yung mga pag inaatake is uuwi na lang, di ba? Tapos iinom ng gamot, tapos magbumukmok na naman sa kwarto, mag-iiyak, di ba? Yan ang nakasanayan na natin eh. So ayaw na nila yung ayaw na nila nung ganung mangyari ulit sa kanila. Meron ako example dati about sa kalan, alam niyo yun, yung binuksan mo yung kalan, na pasok ka. So, or nag-ground ka, di ba? Yung meron ako nung vlog niya yung about sa nakuryente ako sa kalan, di ba? Naalala niyo yun? yung kalan na yun is ano siya, pati yung ganun yung paligid nung kalan is may ground na, no? So pag sinaksak ko siya, hindi ko na talaga siya hawakan. Minsan nilalagay ko na yung kaserola, saka ko siya isasaksak. So wala na akong gagawin doon, no? So kumbaga nagkaroon ako ng phobia, no? Nagkaroon ako ng takot na baka maulit yung kasi wala mang ibang lulutuan, di ba? So, yung ginagawa ko, nilalagay ko na doon, tapos doon na lahat, no? So, hindi ako pwedeng dumikit doon. So, kasi nga, nag-ground na ako. So, yun yung ginagawa natin, no? Natatakot na tayong maulit yun, no? Pero iba yun, iba yung sitwasyon na yun kasi talagang baka makuryente talaga ako. Siyempre, delikado, di ba? Pero sa atin kasi, wala naman delikado. Ang nangyari lang is, natatakot tayo doon sa dati nating naranasan, nahirap, na nagkaroon tayo ng panic attack, di ba? Tutusin sa ngayon, di ba? Meron pa rin kayong mga nararamdaman. Pero yun nga, alam ko nabawasan na yan dahil nga sa patuloy na pakikinig nyo or patuloy na pagtuklas nyo about sa anxiety. No? So, ganyan din ako kapatid. No? So, wala tayong pinagkaiba. Huwag nyo akong ituring na ibang tao sa inyo, no? Na iba, na mataas sa inyo. No? Kagaya nyo lang din ako nung naghirap, na pinapahirapan, di ba? Hindi alam kung anong gagawin, hindi alam kung saan lulusot, no? At kanino lalapit, di ba? Ganyan din ako, kapatid, no? So wala tayong hindi tayo iba, kapatid, no? Wala akong pagmamalaki sa inyo. Wala akong ibang kasi ordinaryo lang din naman tayo, no? Hindi tayo professional or di ba? Kaya nyo lang din ako na nakakaranas ng anxiety sa hirap, sa mga pinaranas sa akin Pero ngayon, kita nyo naman, di ba? Kung sino man yung mga friend ko na sa Facebook, kita nyo naman kung paano kung ano na yung buhay ko ngayon, di ba? So, kailangan natin magpatuloy sa buhay, kapatid. Yan ang napakalaga, no? So, ano ba dapat gawin kung sakaling may nakakaano ka na yan, nakakaranas ka na naman ng no? Hirap sa paghinga, sa mga simptomas, sumalabas na naman siya, tapos gulo ng isip, kung ano naman naisip mo, no? So, ano man dapat gawin dyan, no? So, the best dyan is kaalaman pa rin, kapatid. Kaalaman talaga yung dyan. Kasi, dyan dyan bumabagsak lahat sa kaalaman, kapatid. Kasi kung hindi mo siya alam, wala kang kasi ganun na naman yung gagawin mo, no? Ulit-ulit ka na naman. Kasi, wala, yun ang niya. Parang yan sa example ko rin noon na pag inutusan ka ng nanay mo, bumili ka doon, yun lang yung sinabi ng nanay mo. Ikaw naman, ang nasa isip mo, bibili ako. Pero pagdating mo sa tindahan, ano nga bang bibilin ko? Di ba? Parang gano'n yan Kailangan alam mo kung ano yung mga dapat about sa anxiety, mga dapat gawin, dapat matutunan about sa anxiety. Hindi yung may nalaman ka ng kaunti, ayun na kaagad. Marami pa yan, kapatid. Para solid yung yung kaalaman mo about sa anxiety, no? Na pwede mo ring ituro sa iba, pwede mo ring i-advise sa iba, no? Kasi minsan may mga bagay sa ibang tao, minsan siguro may mga nakakausap ko na ibang tao na ganito ganyan, di ba? Hindi nila maintindihan. Pwede niyo ipaliwanag sa kanya kung paano niyo naiintindihan yung anxiety. So ito pa, huwag kayong magpapadala dun sa mga isip, yung mga bulong-bulong ng isip nyo, yung mga something na tumatakbo sa isip nyo na kayo rin naman ang gumagawa, no? Na papaniwalaan nyo na kasi paulit-ulit, no? Yan yung rumination, no? Na pipilitin kanyang maniwala kahit hindi naman totoo. Ikaw naman, syempre, hindi mo siya naintindihan, gusto mo siyang tuklasin or dahil may takot, di ba? Maniniwala ka na doon. So, wala mangyayari, di ba? So,
So babalik ka na naman dun sa umpisa na pag-iisip ng sobrang lalalim. Once na may lumabas na ganitong pag-iisip na, ay baka ganito, baka ganyan, baka mabaliw na ako, baka mamatay na ako, 'di ba? So doon ka na maniniwala sa bulong na 'yun. So wag kapatid, kasi 'yun is ikaw lang din ang gumawa, no? 'Yun is ano lang, kumbaga laro siya ng isip, no? Na may maisip ka man ng gano'n, pero ano lang 'yun, dadaan 'yun, dilipas, 'di ba? Ang ginagawa natin is sinuhuli natin 'yun, kinukuha natin yung thoughts na 'yun, nung mga kaisipan na yun. As ang gagawin natin totoo sa isip natin na magdudulot na ng takot sa'yo. Ngayon, yung takot na yun is magpuproduce na naman ng something. Tapos aakyat na naman sa ulo mo na, ayun, hanggang sa wala na. Nandiyan ka na lang talaga sa bahay nyo, lahat na lang kinakatakutan mo, di ba? So, ang dapat dun is, alisin mo yung paniniwala o yung second fear na ginagawa mo na, no? Na huwag ka basta-basta maniniwala dun sa mga naiisip mo na, kasi wala yun eh. Kahit naman isipin ko na, uy, mamamatay ako or mababaliw ako, mawalan ako ng control, meron akong malalang sakit, kahit isipin ko yun kapatid, hindi yan magkakatotoo. Kasi nga, anxiety ang pinag-uusapan natin dito, no? Yan is mga ano na lang, bunga ng ating isip, no? Pero sa totoo lang is hindi naman delikado yan kapatid, no? Kasi ang nagiging delikado lang is yung pag-iisip natin na kakahantungan ng yung mga likot ng isip nun na kung saan-saan na napupunta, di ba? Tapos bigla na lang, ay oo nga, baka ganun na nga mangyari sa akin. Itong naranaw ko sa ulo ko, baka may tumor na ako, baka may cancer na ako sa utak. Ay, ganyan ba, di ba? So hindi yan totoo kapatid, no? Yan is ano na lang, sinusundan mo na lang kasi siya. Parang dumidiretso ka dun sa paniniwala na yun na wala namang katotohanan, no? Kasi minsan yung isip natin is ano yan eh, diba? Tali-talinuhan, di ba? Na hindi ka naman doktor, di mo naman pinag-aralan yun. Kahit i-google mo pa yan kapatid, no? Ang gagawin lang ng Google sa'yo, ililipad ka kung saan-saan. Ngayon, yung dadagdag na naman sa isipin mo yun, no? Dahil nga may anxiety tayo, no? Ang isip natin is ano na yan, kaya niyang guluhin niya. Kaya umpisa natin is kaya niyang gawin lahat eh, no? Kaya niyang gawing mahina ka, minsan gagawin ka pang mahina yung ulo, di ba? Mahirap mag-isip, di ba? So yun ang very common na gagawin ng anxiety sa atin na minsan is pinaniniwalaan natin. So lahat ng yan is hindi makakatulong sa recovery mo kapatid. Yung mga ganyang pag-iisip, yung second fear especially, no? Kasi yung ginagawa mo na sa isip mo, yung pinaniniwalaan mo yung isip mo na ganito ganyan, kahit hindi naman totoo, is walang tulong sa recovery mo yung kapatid. Based sa aking experience, hindi talaga nakakatulong kasi dumadagdag lang siya sa mga isipin ko na alam ko hindi naman totoo, di ba? Hindi naman mangyayari. Kahit isipin ko siya na ito talaga mangyayari sa akin kasi ganito yung nararamdaman ko, ito talaga mangyayari sa akin. Diba? Hindi talaga eh. Kasi isipin nyo, kung yun ang nangyari sa akin, di wala na sana. Diba? Tapos na. Or malala na talaga yung sakit ko, no? Kung sakaling may ko, yun yung iniisip ko, diba? Ako yung, kumbaga, patunay na yung mga iniisip ko noon, diba? Kung ano man yung mga iniisip nyo ngayon, mga nararamdaman nyo ngayon, naranasan ko yan kapatid. Napagdaanan ko yung hirap na yan. Kung hindi ko alam kung saan, paano, yun. Kumbaga, ako yung patunay na nandito pa ako. Yung lahat ng mga pinagdaanan kong hirap na yan is nalampasan ko kapatid, no? Na-overcome ko siya, nagawa ko. Yung mga dating inisip ko pa lang, may recovery sa ganito. Itong gagawin ko, di ba? So, ito na yun kapatid, no? Ito naman, nag-share naman ako sa inyo. Yan is patunay na mayroong paggaling sa ganitong paraan sa turo ni Claire Wig. So, ito last is importante na gawin nyo lahat ng mga kaya nyo kapatid. Lahat ng mga natutunan nyo. Huwag kayong papadala sa mga magulong isip dahil lang may nararamdaman ka ganito. Atras ka na. Hindi, antayin mo lang siyang lumipas kapatid. Antayin mo lang siyang kumalma. Tapos yung isip mo is ibaling mo sa iba. Ibaling mo sa ibang bagay. Mag-focus ka sa sitwasyon. Merong mga ibang tao, merong mga ibang mga nakakausap ko na sa trabaho sila, no?
So, mas focus sila. Sabi ko, mag-focus kayo sa trabaho nyo, wag sa nararamdaman nyo. Kasi, yung nararamdaman nyo is lumilipas yan. Ang problema lang, kaya tumatagal siya, dahil nga, napopokus ka na dun sa nararamdaman mo. So, yun na, magdudulot na naman ng takot. Alam nyo naman na yun yung ikot na yun yung cycle ng fear, adrenaline, fear, di ba? Pag lumalabas yung natatakot ka sa nararamdaman mo, yung adrenaline magpuproduce na naman ng something, tapos dun na naman matatakot ka na naman, tapos yun, aangat na aangat yun hanggang sa boom, panic ang nakalabasan. So yun lang mga kapatid, no? Ito yung ating pang-7. Meron pa tayong pang-8, last na yun. Sunod na lang natin sa last vlog natin sa part 8, no? So yun, sana may natutunan kayo kaunti sa ating vlog, at sana itong mga binabanggit ko sa inyo is madala nyo, no? Masama nyo sa inyong buhay para makabalik na kayo sa dati nyong mga ginagawa, no? So yun, maraming salamat. Adios.